Guys, ayan, maraming nagtatanong, ang hirap daw kumuha ng PNP HPG clearance lalo na ngayong 2025 as of July, dahil nga bultuhan yung dagsa ng tao ngayon dahil sa bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act. Ito yung kailangan mong mandatory transfer of ownership. Ayan, so sa video nito turo ko sa inyo paano ang pagkuha ng PNP HPG clearance, magkano ang gagastusin, at kung saang mga HPG ang maluluwag. Okay, kasi meron na kasi nagsasabi na kailangan 1 month pa daw bago ma-appointment sa HPG. Meron naman 1 month bago lumabas ang result. So sa video nito, turo ko sa inyo. Una, ihanda ang mga requirements, urig na Certificate of Registration, kahit photocopy lang ng OR, Deed of Sale na kanotaryo, ID ng registered owner, ID ng new owner, at Motor Vehicle Inspection Report, MVIR. Makukuha mo yun dyan sa HPG, pilapan mo yun. Magdala na lang kayo ng sarili nyong ballpen. Lahat ng requirements mo, ipapotocopy mo lahat yan. Kukunin ni HPG yung photocopy, check niya yung original. Kapag okay naman yung papeles mo, ibabalik sa'yo yung original. After nilang i-check yung mga requirements ko, binigyan nila ako ng payment form at pagbabayarin ka sa land bank. At ito nga, pumila ako sa land bank upang mabayaran ang HPG clearance o PNP HPG clearance para sa pagpapatransfer of ownership. Wala kang babayaran mismo sa HPG, doon ka magbabayad mismo sa land bank kung saan malapit, or isasabihin nila sa'yo kung saan land bank ka magbabayad. Pagkatapos ng ilang minuto ay ito, tapos na ako magbayad sa land bank. Buti na lang pagdating ko doon ay halos 5 lang na tao yung nasa loob. So ibig sabihin, ang bilis ko, nasa 5 minutes lang yata ako sa land bank, ay nabayaran ko na agad ang aking PNP HPG. Dito nga pala ako sa City Hall nagbayad, yung land bank sa may City Hall. Pagkatapos binigay ko na sa HPG yung resibo na napotocopy ko na din. Narito naman yung rate ng HPG clearance. Ayan, nakadepende ang bayad kung ano ang ipaprocess ninyo. Sa transfer of ownership, 650 pesos. Duration time ay maabot siya ng nasa 2 hours ang pagpaprocess. Change of engine motor, change of chassis, change color, change of body design, record check, permit assemble. Ayan, nasa 650 pesos ang babayaran mo sa mga yan. 150 sa permit to assemble. Usually nasa 2 hours ang process na yan. Sa new registration imported, second hand naman ay 550 ang pa-clearance. New registration imported, complete knockdown, motor vehicle, 550. Ayan, 550 lahat, pati new registration imported. Tapos new registration of assembled rebuild. New registration of acquired through bidding. Ayan, so 550 din yan. New registration of imported second hand motorcycle. Tapos i-post nyo na lang yung video para mabasa nyo lahat yung price na yan. So ganun lang po mga ka-rides. Ayan, so dahil nga dagsa ngayon, actually medyo bumaba na nga ngayon, medyo naglaylo na yung mga tao dahil nga suspended yung batas. Ayan, kaya medyo nag-relax na naman sila, pero mas okay mapatransfer nyo na sa pangalan ninyo ang mabibili nyo yung motor. Kumuha na kayo ng PNP HPG clearance, okay? Pagkabayad ko sa land bank, in-inspection yung motor ko, in-stencil, tapos nagpicture si HPG, kasama ako, kasama yung nag-stencil. Pagkatapos bibigyan ka na ng tapos binalikan ko na lang. Ayan, so sa case ko, nabot ako ng 4 hours sa paglakad ng PNP HPG clearance. So dumating ako ng 8, natapos ako ng 12. Yan yung naging ano doon, kasi medyo dumami na nung hapon. Ayan, so medyo natabunan siguro. So doon talaga, pero sa ibang HPG naabot siya talang ng nasa ilang buwan bago ka nila ma-entertain. So doon ay i-entertain ka naman kaagad. Ayan, so ganun yung pagkuha ng PNP HPG clearance. So sa Karingal ako kumuha, medyo maluwag siya ngayon, pero sa ibang HPG kasi ay abutin daw ng buwan, kaya doon na lang ako kumuha, at sa swerte ko maluwag naman doon. Ayun, kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayo mag-comment down below, sasagutin natin.